Amen. Purihin ang Panginoong Diyos at palakpakan natin. Good afternoon, good evening, and good morning po sa atin pong lahat, sa mga nasa online. Welcome po sa ating last series ng ating topic for this month sa ating youth ay ang himala. Okay? Sino nakaranas ng himala from first week hanggang ngayong week? May kausap ba ako? Ayan, meron. Okay. Question, sino ang nakaranas ng himala sa buhay niya from unang linggo na topic natin hanggang ngayon? Parang yung mga nasa likod lang nakaranas ng himala. Yung mga nandito sa harap kaya, nakaranas kayo ng himala. Ano yung himala na naranasan ninyo? Ano yung himala na naranasan ninyo? Bukod sa buhay daw, bukod sa amen, ano pa? Parang wala naman ah. Wala bang himala na nangyari sa inyo sa school? Yung akala mo, bagsak ka na, pero pasado ka pala, himala yun. Di ba? Yung hindi ka pumapasok, pambira, pinasa ka pa, no? Himala yun. Ano pa? Ano pa pwedeng maging himala? Gumigising araw-araw, pwede rin yun. Pumupogi daw araw-araw, pwede yun. Ano pa? Yan, parang wala po ata talaga akong kausap eh. Okay? Ganito gawin natin para may kausap tayo. Tingin ka sa kanan mo. Sige, tingin ka sa kanan mo. Titigan mo yung nasa kanan mo. Sige. Okay? Titigan mo yung nasa kaliwa mo. Magtinginan kayong dalawa. Yan. Tapos hingahan mo. Yan. Gising na yan. Lee, welcome po. Ayan, joke lang po ah. Welcome po ulit sa ating series. And today, we are in the last topic po ng ating series na Himala. And also, this is the series break ng ating tema. Alam nyo, napakaganda ng pag-uusapan natin dahil yung topic natin talagang angkop na angkop sa buhay natin. Hindi man natin nare-realize sa ating buhay, pero alam nyo ba na gumagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin? As bilang kabataan, alam nyo, ang daming ginawa na himala ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang ang nagiging problema, hindi nga lang natin siya nakikita or na-appreciate minsan. Why kaya? Bakit kaya hindi na-appreciate? Maybe some of us ay parang pangkaraniwan na lang yung nangyayaring himala na yon. Or maybe, binabaliwala lang talaga natin yung nararanasan nating himala na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tama ba? Kasi ang dami nating pinagkakaabalahan di ba? Bilang kabataan, ang dami nating pinagkakaabalahan sa buhay. Ano kaya yung bilang kabataan, ano kaya yung natin, nagiging pinagkakabisihan sa buhay? School. Barkada. Thank you sa honest. Basketball. Yan. Maraming salamat sa pagiging honest ninyo. Ano pa? Cellphone. Tama. Ano pa? Gagamba. No, pwede. No? Ano pa? Isda. O yun, tama. Yeah. Ayan daw. Sabi daw ng iba, pagjojowa. Naku po. Big boy. No? Basta big boy, lover boy. No? Yeah. Hey! Hey, yan. So, today, kidding aside po, alam niyo po ba, na maraming himala na kwento ng Biblia na magpapakita sa atin na napakaganda at the same time, maniniwala tayo at pagkakatiwala natin na Lord, grabe ka pala sa buhay namin. Lord, thank you kasi gumagawa ka ng himala bagamat na merong mga trials and problems na aming pinagdadaanan sa buhay bilang isang kabataan, talagang nakikita namin yung himala na ginagawa mo sa aming buhay. Amen po ba? Ayan. Kaya naman, bago ako magsimula, hinihiling ko po na ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga
ay nakatingin at nakikinig sa gwapong nagsasalita sa harap. Amen. Ayaw talaga nila. Ayaw nila ng pogi ako eh. Yan, isa pa. Makikinig ako. Ayan, sabay-sabay tayo no, para mas maganda. Makikinig ako. Nakatingin ako sa poging nagtuturo ngayon. Hindi ako magpapaabala sa katabi ko. Kapag inabala ako ng katabi ko, bubugahan ko. Ayan, malinaw po usapan natin. Okay? So bago pong lahat, tayo po muna ay manalangin bilang panimula ng ating series, topic sa mga oras na ito. Panginoon, marami pong salamat at kami po ay binigyan mo at pinaunlakan ng isa pang pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Lord, alam namin na bilang isang kabataan, marami kami, Panginoon, na alalahanin, marami kaming pinagkakaabalahan, pero sa kabila ng lahat, still gagawa ka ng himala. At lalo ngayon, Lord God, sa mga oras na ito, still gagawa ka pa rin ng miracle sa buhay po namin na kung saan magiging magandang testimonya ito sa aming pong buhay na maibabahagi po namin sa iba. Ganun din naman, Lord, inihiling namin ang pakikinig at atensyon ng mga kasama po namin ngayon, online and on-site, na magkaroon, Panginoon, ng isang focus ng sa ganon, ay mas maunawaan at maintindihan namin ang iyong salita. Ganon din naman ang tagapagsalita mo, ay ikubli mo, Panginoon, sa iyong mga bisig at kamay, magsilbing mouthpiece, Panginoon, at maihayag ang salita mo, Panginoon, na merong wisdom na nanggagaling sa iyo at hindi nanggaling sa human wisdom lamang. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Kaya naman, ang topic natin today ay merong pinamagatang backer ko si Lord. Backer ko si God. Okay? Standing strong in the fire. Di ba ang sarap? Kapag ka merong isang bagay ka na gagawin, pero ang lakas ng kapit mo. Tama ba? Naranasan na po ba natin? Like for example, papasok ka sa school, mag-e-enroll ka. Ayoko sa ano tawag dito, sa room na to or sa sections na to. Ang daming mga magugulo. Sino kaya po pwedeng makatulong sa akin? Tapos may nilapitan kang tao na malakas sa principal. No? Ngayon, nasunod yung gusto mong mangyari. Tama ba? Nangyari na po ba yan sa atin? Or like for example, mayroong isa pang pangyayari na ganito. Pupunta ka sa mall. Pagpunta mo ng mall, bawal pala pumasok yung edad mo. Tama po ba? Nakukuha niyo po ako? Taas lang ng kamay pag nakuha ko, ha? Ayan, nakuha nila ako. Tumaas sila kamay. Okay. Okay? Tapos, yung kasama mo pala, ang lakas pala ng backer neto doon sa guard. Sagot ko na to, bro. Ayan. Cargo ko na to. Papasukin mo kami. Tapos pinapasok kayo. Di ba ang sarap? What if? What if lang, kung si Lord ang backer mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Ano sa tingin kaya natin mangyayari? Sa tingin po natin, ano na kaya mangyayari? Pag backer mo si Lord, siguro kausap ko sarili ko. No? O ganito na lang para maiba. Naranasan mo na bang ma-pressure na makibagay o sumabay sa karamihan? Naranasan na natin. Like for example, ganito, lahat naman tayo rito, tinanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior. Tama ba? May Jesus na tayo sa buhay. Tama ba? Ang hirap makipaglaro, tapos puro Jesus ka. Tama ba? Ang hirap. Ay, wag na nating sali to. Si Jeremy, wag na nating sali. Kasi si Jesus, Lord, one way lang yan. Ang alam niyan eh. Kami, two way kami. Yeah. Di ba ang hirap makibagay? Lalo na especially sa ating mga kabataan. Like, ito, isa pang example. Sa school. No? Sa school, uso kopyahan. Yun! Ayan, nag-react sila. Amen. Woo! Hey! Uso kopyahan. Ang problema, hindi ka nangopya. Kasi nag-review ka. Di ba?
Kakantsawan ka ngayon ng mga kaklase mo. Sasabihin, KJ na ito, nag-aral lang mabuti. Kami, nangopya lang kami. Hindi nakisabay, puro zero kami. Ikaw lang mataas. Di ba? Ang hirap makisabay, especially na sa sitwasyon natin bilang isang kabataan. Lalo na sa mundong ito, di ba? Lagi nating binabanggit, and even yung mga speakers natin, binabanggit na ang mundo ay pasama ng pasama. Tama ba? Kung ano yung in, doon tayo minsan. Di ba? Like for example, yung mga kaibigan natin, nagbibisyo, makikibisyo ka na rin. Tama ba ako? Halimbawa, yung mga kasama natin, palamura, maikimura ka din kahit hindi ka nagmumura. Kasi kapag hindi ka nagmumura, pagka hindi ka ganon, anong mangyayari? Para kang alien sa tropahan nyo. Tama ba ako? Kasi yun yung tama di ba? Kaya nga hindi ka nakikibagay kasi alam mo yun yung tama. Kaya lang, yun kasi yung yung mali. Di ba? Kaya nga sa mundo natin ngayon, ang pagtindig para sa ating pananampalataya ay parang pagharap sa matindi nating bagyo sa buhay. Di ba na lahat naman tayo na-experience natin yung bagyo last time, di ba? Binaha pa tayo ng napakataas. Di ba ang hirap mamuhay nun? Ang hirap tumindig, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Para ang namamangka, sabi nga sa isang quotation, para kang namamangka sa dalawang ilog. Di ba? So ano yung pipiliin mo, yung tama or mali? Kaya nga mahirap, lalo na kung ang pakiramdam natin ay salungat sa directions ng iba. Naiintindihan po ako? Ang hirap. Talagang sasabay at sasabay ka. Kung ano yung in, yun ang gagawin po natin. Pero dito sa pag-aaralan natin, at yung lesson na natutukuyin natin, alam ninyo ba na napakasarap maging iba sa iba? Masarap maging iba sa iba. Kaya naman, ang topic natin at ang kwento natin, ay pakikilala ko po sa inyo, mayroong isang kwento sa Bible na nag-iba sila ng landas at nag-iba sila ng way para lang sa kanilang pananampalataya. At etong mga taong ito ay magkakaibigan. Yan. Ang galing, no? Meron palang kwentong magkakaibigan. Pwede pala yun. Pwede pala yun na kayo palang magkakaibigan ay titindig sa tama. At pwede pala yun na kayong mga magkakaibigan ay mag-i-stand doon sa pananampalataya na meron ka kesa sa iba na nakakasalamuhan natin. Ito po ay kwento ng tatlong magkakaibigan na makikita natin sa Daniel chapter 3. Walang iba kundi si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Kilala niyo po sila? Sino po sila? Yung nasa birthday. Nasaan? Nasa langit. Di ba? So ito yung kwento na nag-stand sila sa pananampalataya nila para lang maipakita na nila na kayang gumawa ng himala para lang sa aking pananampalataya. Di ba? Galing Pwede pala yung ganon. Lord, gagawa ka pala ng himala once na nag-stay kami ng pananampalataya at nag-stand kami sa pananampalataya sa iyo. Kaya nga basahin po natin, makinig po ulit dito po muna. Tingin po tayo, mamaya po kwentuhan. Mamaya po magkukwentuhan tayo after po neto. Okay? So, Daniel chapter 3, basahin po natin. Verse 16 to 18. Ang sabi po diyan, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to offend ourselves before you in this matter. If we thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Sa Tagalog, babasahin ko po sa Pinoy version. Sabi ng 16, sumagot sina Shadrach, Meshach at Abednego, Mahal na hari, di na po namin susubukang i-offend ang sarili namin tungkol sa bagay na yan. Mamaya explain ko bakit niya sinabi yon, bakit nila sinabi. Sabi ng 17, kung kaya ng Diyos
na pinagsisilbihan namin na iligtas kami sa napakainit na pugon at mula sa kamay mo, mahal na hari, ililigtas niya kami. Okay? In 18, ang sabi po rito, last part, but even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sa Tagalog, pero kung kahit na hindi niya kami iligtas, gusto po naming malaman mo, mahal na hari, na hindi kami magsuserve sa mga Diyos-Diyosan mo. At di kami mag-worship sa ribultong ginto na pinagawa mo. Grabe, no? Ang tindi ng pananampalataya pala na itong tatlong to, solid pala to sa Panginoon. Amen. When was the last time na naging solid tayo sa pananampalataya natin sa Lord? Ang hirap naman sagutin po niyan. Di ba, sabi ko nga kanina, sa panahon natin ngayon, napakahirap mag-stand or maging iba sa iba. Maraming mga kabataan, ito po nakakalungkot na istorya, maraming mga kabataan na tulad natin, na sila ay Christian every Sunday lang. Pero pagdating ng weekdays, hindi na sila Christian. Sino na sila? Kung hindi na sila Christian, sino na sila? Kung hindi na sila alagad ni Jesus, sino na ang merong control sa kanila? Kayo na po sumagot nun. Di ba? Pero ibahin mo tong tatlong to, kakaiba. Di ba? Kakaiba tong tatlong to. Talagang pinanampalatayaan nila, talagang nag-stand sila sa pananampalataya na meron sila. To cut the long story short, ano ba nangyari sa kanila? Di ba? Ano ba nangyari sa kanila? By the way, itong story na to kung saan sa era na ito, yan, thank you. Ito pong sa part na yan, sa kwento na yan, merong isang hari na ang pangalan ay Nebuchadnezzar na in-invade ang bansang Israel. No, nung makapture niya yung bansang Israel, parang ano lang yan, kinolonize niya yung bansang Israel. Ang ginawa niya, lahat ng mga matatalino, ito po take note of this lahat ng matatalino, lahat ng poging tulad ko, ay pinadala niya sa kaharian niya. Di ba? Tignan niyo yung katabi mo. Pogi yan, tsaka maganda. Yan. Ulitin ko nung makapture niya, nung makolonize niya ang bansang Israel, kumuha siya ng mga lalaki, mga binata na ito. Binata, makikisig, pogi, matatalino, dinala niya lahat yan sa kanyang kingdom, sa Babylon. No? Babylonian Empire. Tapos, doon sila nagsilbi, doon sila, tawag dito, talagang ginamit sila ng hari as bilang mga slave. Okay? Kaya lang, etong kagandahan, etong tatlong ito, hindi nag-worship doon sa Diyos ng Babylon. Kasi naniwala pa rin sila at nakakapit pa rin ng pananampalataya nila doon sa Diyos ng kanilang bansa, ang bansang Israel. At ang bansang Israel, ang Diyos ng Israel ay tunay at buhay na Diyos na pinaniniwalaan ng bawat isa sa atin. Okay? So ano nangyari? To cut the long story short, hindi sila nag-worship, hindi sila yumukod kasi nagpagawa siya ng ribulto Na every time na may kakalembang, na every time na mayroong tutunog, merong magsasabi, kahit ano man ang ginagawa mo, luluhod ka, sasambahin mo yung ribultong yon. Yun yung sabi ng mahal na hari. Kung kayo po nasa part na yan, ano gagawin ninyo? Born again ka na Tapos sasabihin sasabihin ng presidente natin, o halimbawa lang, eto lang po, halimbawa lang. Halimbawa, sasabihin ni Mayor, pagdating ng 3:00, kahit ano ginagawa mo,
Hihinto ka. Titignan mo yung RLT. Kasi kay Mayor yun, di ba? Yung shipyard na yon, nandun ang rebulto ko, sasambahin nyo yun. Anong gagawin nyo? Pupunta doon. Tama? Pupunta ba? Sabi ni Mayor yun. Pupunta tayo? Hindi. Ang hindi pupunta, itatapon ko sa pugon. Susunugin ko. Pupunta, hindi. Pupunta. Susunugin ka na eh. Ang hindi pupunta, susunugin ko, pati bahay niya, susunugin ko. Sabi ni Mayor yon. Hindi, iba naman yan. Ikaw talaga. Oh. Pupunta, hindi. Pupunta. Siyempre matatakot ka eh. Isisave mo yung sarili mo. Tama ba? Hindi po pwedeng hindi ka pupunta ron. Kasi kapag hindi ka pumunta, sunog ka na, sunog pa bahay mo. Sunog ang lolo't lola mo. Tama? Medyo nakakatawa, pero totoo yon. Sa kwento na to, ganito yung nangyari sa kanila. Sa kwento ng tatlo, ganoon ang mangyayari. Pag hindi kayo nagpunta, ipatatapon namin kayo sa naglalagablab na apoy o yung tinatawag na blazing furnace. Yung descriptions ng Bible, 7 times 7 ang init. Ibig sabihin, nandito ka pa lang, nasusunog ka na. Yun yung, halimbawa, ito yung pugon, doon ka pa lang sa gate, sunog ka na. Ganon katindi. Ang init. Grabe. Papalapit ka lang, wala ka ng kilay. Nasusunog na yung kilay mo. Papalapit ka pa lang, nakakalbo ka na. Huwag kayong tumingin sa likod, eto ko. Hindi yan yung tinutukoy ko. Ibig bang sabihin, sa sobrang init, nalulusaw na. Tama? Kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka kaganda, impact makers, listen to this, ganito katindi yung apoy, mukha mo palang nasusunog na. Papalapit ka palang, wala ka pa sa mismong pugon ha. Kasi dito sa kwento, kung babasahin natin, even yung guard na naghatid doon sa tatlo, patay. Sunog eh. Nasunog siya. Anong dahilan? Bakit sila sinunog? Ayaw lang nilang sumamba doon sa pinagawa ng haring Nebukadnezar. Ang tindi, no? Grabe naman po yan. Ang ano naman yan, tawag rito, ang lala naman po yan. Sobra naman po yun. Hindi lang sumamba, sinunog na. Ganon kasi ka-importante sa panahon nila ang pagkilala sa Diyos ng hari. Nandiyan pa po ba? May kausap pa po ba ako? Pero ano yung kaya yung po pwede nating matutunan na sa kabila ng pangyayaring yun, hindi, eto po, take note ha, hindi sila nasunog. May himala. May himala. Sabi nga ni Nora Honor may himala. Nasa Diyos ang himala. Gusto mo bang maranasan yung himala na naranasan ng tatlo? Taas ng kamay. Sige, taas mo lang. Kahit basa yan, walang problema. Sobra na yan, pare. Mekos-mekos na yan. Yan. Gusto nating maranasan, ito yung mga dapat nating maalaman or dapat nating i-apply sa buhay or matututunan natin bakit nagkaroon ng himala dahil lang sa kanilang pananampalataya. Number 1 is faith over fear. Grabe, no? Importante pala na magkakaroon ng himala sa buhay natin once. Ito po impact makers, listen to this po Magkakaroon ng himala ang buhay natin once na ang pananampalataya natin ay mas umaangat kesa sa takot natin. Bilang isang kabataan, ano yung mga kinatatakutan natin? Ano yung mga kinakatakutan natin? Maiwan ka ng ka-chatmate mo. Diba? Maiwan ka ng kaibigan mo. Hey. Ano pa? Ano yung mga kinakatakutan natin? Maiwan ka ng turumpo mo. Ano pa? Ano na? Di ba? Maiwan ka ng katabi mo. Di ba?
Hindi po, okay lang po. Iniiwan talaga namin yan eh. Hindi, joke lang ha. Di ba, ang dami natin kinakatakutan na akala natin, yun yung makakapagsalba sa atin, na akala natin, etong mga bagay na ito na kinakatakutan natin, ang magbibigay ng himala sa atin. Pero impact makers, listen to this online and on-site, that is a big no-no. Hindi sila ang makapagbibigay ng miracle sa'yo, kundi yung pananampalataya mo sa Diyos. Lakpan naman natin si Lord. Ganito yung nangyari kila Shadrach, Meshach, and Abednego nung panahon na sila ay nasa Babylon. Sabi ko nga, etong haring Nebuchadnezzar ay nag-create ng isang massive at golden na statue na kung saan sisimba lahat ng tao. Pero nag-stand sila sa pananampalataya nila, hindi sila nagpatinag doon sa takot na ginawa ng hari. Mas nanampalataya sila kasi alam ng tatlo na yung Diyos na sinasamba nila ay buhay at kayang magligtas ng buhay. Amen. Di ba nakaranas tayo ng kaligtasan? Dati hindi ka naman ganyan. Dati tinatamad ka pang umatin sa church. Pagsusunduin ka nila Kuya Jason. Di ba? Nagtatago pa tayo. Pag nakita na natin yung L300 ng church na puti, akala mo, yun yung van na kumukuha ng bata. Di ba? Nagtatago na tayo. Talagang magtatago ka kung yun ang driver nyo. Yeah. Joke lang. Joke lang po. Katatakutan mo, di ba? Wala pang ginagawang masama, mukha nang may gagawin. Hindi, joke lang ha. Hindi, di ba? Kidding aside po, mga impact makers, di ba ganun tayo? Minsan tinatamad tayo, pinagtatagoan pa natin yung mga life group leaders natin. Di ba? Yung para kang takot na takot na akala mo may utang ka, para kang sisingilin ni Bombay. Di ba? Nagtago. Pero, ulitin ko, impact makers, hindi magkakaroon ng himala ang buhay natin kung punong-puno tayo ng takot. Amen. Hindi magkakaroon ng himala sa buhay natin kung mangunguna ang takot at yun ang paiiralin sa ating mga puso. Ganun ang nangyari dito doon sa tatlo. Bagamat na meron ng order, meron ng order, meron ng batas, nang hindi susunod sa pinag-uutos ko, patay. Sunog. O wag mo nang tignan yung katabi mo. Hindi na, nabilad lang sa araw yan. Ha? Nabilad lang sa araw yan, pero hindi yan sunog. Okay? So ganoon, no? Sabi nga rito, ano yung pinaka-key? Ano yung pinaka-sikreto doon sa faith over fear natin? Ito, their faith was stronger than they fear. Importante pala na yung pananampalataya mo ay higit at mas mataas kesa sa takot na meron ka. Kilala nila kung sino ang Panginoon. They knew who God was. Alam nila kung ano yung kayang gawin ng Diyos nila. At alam din nila yung Diyos nila ay hindi magpapabaya sa katulad nila. Oh, di ba? Ang ganda pala no? Pwede pala 'yon. Na ang Diyos pala na pinaniniwalaan ko ngayon, especially na sa generations natin ngayon, ay kayang gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Ano ang kailangan? Faith. Kailangan lang pala mananampalataya ako. Nasubukan nyo na bang magtiwala sa Diyos at manampalataya? Sa panahon na may exam ka, nasubukan mong nanampalataya sa Diyos at hindi ka mangopya. Sa panahon na papasok ka at wala kang baon, nasubukan mo bang manampalataya sa Diyos? Lord, papasok ako para sa kinabukasan ko, kahit na wala akong baon. Nasubukan natin. Praise the Lord. May miracle si Lord na ginawa. Tama ba? Meron. Magugulat ka, nagugutom ka nung recess, wala kang baon eh. Maya-maya, may gagamitin si Lord na tao, uy, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sa totoo lang. Halika, share tayo. Wow.
Magkaiba kasi yung binahaginan ka, yung kilos ng Lord, kesa sa kilos natin. Kasi madalas ganito ang nangyayari. Nagtitiwala naman tayo sa Lord. Ang problema, mas nananaig yung ginagawa natin kaysa manampalataya tayo. Ganito, no? Wala kang baon, nanampalataya ka sa Lord. Lord, mananampalataya ako kahit wala akong baon. Pagpasok mo ng school ng buraot ka. Ayos. Di ba? Bossing! Di ba? Yung, yung instead na nagtiwala ka sa Lord, ginawa mo, di ba? Hindi ka pa maraanan ni Lord yun eh. Oy, mamaya ano yung bibilin mo? Di, bibili lang ako ng ng palamig eh. O sige, yung kalahati akin dyan Di ba? Boss no? Bossing. Diba? So, manampalataya tayo. Kayang gumawa ng Lord ng miracle sa buhay mo kahit na wala ka. Ang importante ay faith, pananampalataya. Sabihin nga natin, faith over fear. Manampalataya tayo. So what is the application all about that faith over fear? In our own life, sa buhay natin, meron tayong kinaharap na mga moment sa buhay natin na kung saan mamimili tayo between easy and right. Sa buhay natin na mga kabataan ngayon, ano mas madalas nating pinipili? Yung tama o yung mas madali? Yung madali. Tama. Thank you sa mga naging honest na sagot. Pero alam niyo po, ang pagpili sa tama ay nangangahulugang may pagtitiwala at pananampalataya ka sa Diyos. Amen. Kasi easy naman talagang sumunod Especially doon sa kwento natin, easy naman talagang sumunod kay Nebuchadnezzar. Para hindi ka lang mapatay, para hindi ka sunugin, di gawin mo na lang. Pero mas mahirap ang mag-stand sa tama. Tama ba? Ang hindi pag-stand sa tama, impact makers, listen to this ang hindi pag-stand sa tama, may tama ka. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Walang tama sa utak yan. Okay? Ang hindi pagpili sa tama, baka may tama. Okay? Para hindi magkatama, piliin ang tama. Tama kayo dyan. Palakpakan naman natin si Lord. Pangalawa, sabi dyan, in verse 17, basahin natin, kung kaya ng Diyos, sa Pinoy version ko na lang po binasa, kasi English po yan. Kung kaya ng Diyos na pinagsisilbihan namin na iligtas kami sa napakainit na pugon at mula sa kamay mo, mahal na hari, ililigtas niya kami. Sabi diyan, if we are thrown into a blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Diba? Parang ganito lang yan. For your informations, mahal na hari, kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Basta hindi kami sasamba sa Diyos mo. Kasi yung Diyos mo, Kasi yung Diyos mo, mahal na hari, hindi totoo. Kasi yung Diyos namin, totoo. Di ba? Kaya ano nangyari? Pangalawa is, God is able to, deliver. Ang Diyos ay kayang-kaya tayong iligtas. So, sabi nga po, when the three were brought before the king, they boldly declared that their God was able to save them from the furnace. Alam na nila na ang hindi pagsunod doon sa pinagagawa ng haring Nebuchadnezzar ay merong kapalit. Pero alam din nila na kaya silang iligtas ng Diyos nila. Ano man ang mangyari sa kanila, basta mananampalataya kami, maliligtas kami. Kaya nga sabi nga po, they did not waver. Hindi na po namin aabalahin pa. Or hindi, sabi nga po, di ba kanina, hindi na po kami makikipag-argue pa sa inyo, mahal na hari. Basta kami,
mananampalataya kami sa Diyos, hindi kami yuyuko sa ribulto mo. Ganun lang kasimple yun. So, napakatindi ng pananampalataya nung tatlong ito. Diba? Alam nyo, impact makers, kung dapat na may maging lodi kayo, gawin yung lodi itong tatlo. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Amen? Kasi kaya nilang mag-stand eh. Alam nyo, impact makers, makinig po Pakinggan nyo po ito. Maraming mga tao, or yung mga kaibigan natin, minsan hindi kanyan sasamahan hanggang dulo. Hindi ka sasamahan niya hanggang dulo. Hindi yan mag-i-stand para sa inyo. Minsan nga, ganito pa nangyayari. Pag nahuli kayo ng mga teachers nyo, di ba may mga ganyan eh. Di ba sa school, lalo na pag nasa classroom, tropahan kayo dyan eh. Tapos yung isa magulo, lahat kayo damay. Tama ba? Sino kasama mo? Gaganyan teacher. Ang nangyayari ganito. Nung nahuli, halimbawa ganito, nung nahuli si Big Boy, ng teacher niya, magulo eh. Magulo. Ang tropa niya, sila Justin, di ba? Yan yung grupo na yan. Di ba? Sino kasama mo? Tuturo ngayon ni Big Boy, ito po mga kasama ko, gagawin nila, hindi ka namin kasali Hindi ka nga namin kilala eh. Masakit, pero yan ang totoo. Amen. Yung akala mong kaibigan mo, pero hindi ka sasamahan hanggang dulo. Oh. Diba? Yung minsan nga, eto po makinig maigi, yung minsan nakala mong mundo, hindi ka naman pala mundo niya. Uy. Kasi ang mundo niya ay iba. So, anong mangyayari? Di ba, iwan ka sa ere? Di ba? Iwan ka. Bye! Di ba? Pero may papakilala ako sa inyo. Ito hindi nang iiwan. Pag ginawa mong mundo, ito po pag ginawa mo tong mundo, gagawin kang mundo niya. Gusto niyo po bang makilala ko sino? Sabihin niyo po, sige po, yes po. Yes po. Si Jesus. Palakpakan natin. Hindi ka iiwan ni Lord. Kahit tablahin ka pa ng katabi mo ngayon, mamaya hindi ka niyan ililibre. Maniwala ka. Oo. Mamaya hindi ka lilibre niyan. Pero kaya-kaya kang ilibre ni Lord. Amen. Pag nilibre kayo ni Lord, damay niyo ako. So God is able to deliver us. Kaya kang iligtas ng Diyos. Yung katabi mo, kaya ka bang iligtas niyan? Like for example na lang, limbawa lang, ganito, kasama kang nasangkot sa isang gulo. Diba, sino yung kasalukuyan ngayon, yung sikat na, yung PBA player na namarel? Si Amores. Halimbawa, tropa mo si Amores. Diba, hindi ka kayang i-save ni Amores. Hindi ka kayang save ng kaibigan mo. Pero si Lord kayang-kaya kang i-save. Amen? Ganito pinakita ng tatlo. Diba? Sinabi ba ng tatlo, hindi kaya kong iligtas si Shadrach eh. O sinabi ba ni Abednego, hindi kaya kong iligtas ng dalawa. Walang ganon. Anong sabi ng tatlo? Kaya kaming iligtas ng Diyos namin. Diba? Amen. Kaya nga ang applications natin dito, God is able to deliver us. Sometimes, we face our own fire. Ibig sabihin ng fire, may mga kinaharap tayong problema at mga pressure sa buhay. Alam mo yung pressure natin bilang isang kabataan, ito yung tinatawag na peer pressure. Ito pong peer pressure na to, ito yung bagay na kung saan kailangan mong umayon sa mundo. Itong pressure na ito, na kapag ka hindi ka out ka sa mundong ito. Maybe itong mga challenges natin is all about the school.
Lahat naman tayo nag-aaral, tama ba? Sabi ko nga kanina, peer pressure, kailangan mo makiayon sa mundo. Kung uso mag-TikTok nang nakatupis, magtutupis ka, lalo sa babae. Uso nga yung mag-TikTok sa mga lalaki na kumikending-kending ka. Di ba? Uso yan eh. Peer pressure ang tawag dyan. Alam nyo mga kapatid, hindi mo kailangan makisabay sa uso. Alam mo ang kailangan nating pausuhin? Sabihin nyo po, ano po? Pausuhin natin yung pagmamahal ni Jesus na naranasan mo. Share mo sa Lord. Share mo sa iba. Doon magkakaroon ng miracle. Gusto nyo magkaroon ng miracle? Gusto nyo magkaroon ng miracle? Pausuhin natin yung pangalan ni Jesus. Kailangan uso si Jesus sa buhay natin. Amen ba? Amen. Sabi nga, meron tayong mga fire na kinaharap sa buhay. Merong mga anxiety. Merong mga tough decisions sa buhay natin. Meron tayong desisyon na kung saan nahihirapan tayong alamin kung ano ang tama at mali. But, etong tatlong ito, Shadrach, Meshach, and Abednego, you need to believe that God is able to deliver you. Kailangan mong maniwala na yung Diyos na pinaglilingkuran mo at sinasamba mo at pinupuntahan mo sa Church ng the Lord Our Banner ay kayang magligtas ng buhay mo. Amen. Kasi kahit ako, naranasan kong iligtas ng Diyos. Gusto nyo maranasan? Gusto nyo maranasan? Magtiwala ka sa Diyos. Because He is stronger than any challenges na haharapin mo sa buhay mo. Mas malakas ang Diyos. Kaya nga, impact makers, Jesus lang sa kalam. Sabihin natin, Jesus lang. Sabihin natin, sabay-sabay tayo, Jesus lang. Sa kalam. Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, yan medyo bibilisan ko na po. Pangatlo is, sabi ng 18, but even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set. Kahit na hindi ako iligtas ng Diyos ko, ito maganda. Listen to this po, impact makers. Ito maganda sa tatlo. Kahit na hindi ako iligtas ng Diyos ko, hindi pa rin ako magsuserve sa Diyos mo. Grabe, no? Sana all matapang. Sana all pinaglalaban. Hey. Sana all inilalaban. Di ba? Yung iba nga muntik na lang ilaban, pero hindi na tinuluyan. Di ba? Number 3 is this, even if He doesn't. Alam nyo mga impact makers, kailangan meron tayong ganitong word. Kahit na. Dapat sa pananampalataya natin sa Diyos, kailangan meron kang word na kahit pa or kahit na. One of the most powerful parts of the story is when the three say, but even if He doesn't. Ito yung pinakamakapangyarihang parte doon sa kwento dahil nung sinabi ng tatlo, kahit pa hindi kami iligtas. So they ready to trust God no matter what happened. Yun ang maganda. Kahit na hindi ako iligtas ng Diyos ko, basta ako magtitiwala pa rin ako sa Diyos ko. Amen? Parang katabi mo ngayon. Dati, inaya ka lang yan eh. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka. Di ba? Ayan, di ba yung mga alaga ni Kuya Erwin nyo, di ba? Sama kayo. Saan tayo pupunta tayo? Basta sumama kayo. Masaya doon. Sumama kayo, di ba? Congratulations, makakaranas kayo ng miracle. Kayo, di ba? Sino nag-invite sa inyo? Si Kuya Jason, si Tatay Jason, Tatay Mark,
Congratulations. Kasi pinili niyong sumama. Ganon din kayo. Kahit na, may gagawin ako eh. Pwede naman nating sabihin yon, di ba? Tama ba? Pasensya na po kayo hindi po ako available eh. Pero mas pinili niyong pumunta, congratulations sa inyo. Magkakaroon kayo ng miracle sa buhay. Palakpakan niyo naman si Lord. Yan yung tamang desisyon na ginawa niyo sa buong buhay niyo. Amen? Sabi nga rito, this is the next level of faith. Believing God, ito po, makinig po believing God can do miracles but still trusting Him even when the things don't go way you want. Minsan kasi ang nangyayari sa buhay natin, kapag hindi nasusunod yung gusto natin, ano nangyayari? Masama loob, tama. Thank you sa sumagot. Ayaw na natin, ayoko na. Di ba? Ayoko na, Julia left the group. Hindi nasunod yung gusto ko eh. Ayoko na, ayawan na, suntukan na lang, Sabi nga ng iba. Boxing na lang. Di ba? Pero ibahin mo tong tatlo. Kahit na hindi umayon man sa pinaniniwalaan natin, sa paniniwalaan namin, basta magtitiwala pa rin kami sa Lord. Yun ang magandang attributes ng tatlong ito. Very positive yung thinking nila. Na kahit ano ang mangyari, parang ganito lang yan, di ba? Listen to this po, parang ganito lang yan. Nung pumapasok ka sa relationship, kahit against all odds ka, okay lang eh. Hamakin ng lahat, masunod ka lamang. Pwede ba yun? Hindi. Diba? 13 anyos ka pa lang, may jowa ka. Malupit. No? See, nakita natin. Alam nyo po, ito lang gusto ko pong sabihin sa atin. Impact makers. Kesa, mag-against all odds ka sa mga ka-chatmate mo, sa mga nililigawan mo, mag-against all odds ka sa pagmamahal mo kay Kristo. Kay Jesus. Sabi ko nga kanina, di ba? Sabi natin kanina, Jesus lang, sakalam. Napakalakas ni Jesus. Pag kumapit ka kay Jesus, maniwala ka kapatid, kayang-kayang baguhin ng Lord lahat. Kahit yung pangit na sitwasyon natin na meron tayo, kayang-kayang baguhin ni Lord yan. Kayang-kayang gumawa ng himala si Lord sa buhay mo. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Kailangan mo lang yung word na kahit pa. Sabihin nga natin, kahit pa, harangan ako ng sibat, maglilingkod ako kay Jesus. Sa palaksa natin, kahit pa, harangan ako ng sibat, aatin ako every Sunday. Youth Impact. Palakpakan natin si Lord. Kahit pa, sige, sigaw natin, kahit pa, umuulan, bumabagyo, a-attend ako ng life group ko. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Last one, kahit pa, harangan ako ng sibat, magkasugat ang tuhod ko dahil ako'y nadapa. Hindi ko tatakbuhan yung nag-i-invite sa akin papunta sa church. Palakpakan naman natin sila. Kahit pa, kailangan may kahit pa tayo. Pang-apat, sabi po ng 19 to 27, hindi ko na po babasahin, medyo mahaba po. Pang-apat is God shows up in the fire. Yun ang maganda. Sabi ko kanina, sasamahan ka ng Diyos. Etong kwento nung tatlong ito, yun na yun, nangyari na. Hindi sila sumamba doon sa ribulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar. Ano nangyari doon sa hari? Nagalit. Kasi hindi siya sinunod eh. Tama? Nagalit ngayon. Sumama loob. O sige, hindi kayo susunod. Ipatapon yan sa pugon. Pinatapon sila sa pugon.
Sabi ko nga kanina, doon sa kwento, even yung guard na nag-escort sa kanila papunta dyan sa furnace, nasunog, namatay eh. Hindi pa sila napapalapit pa lang sila, patay na. Ang matindi, yung tatlo, habang lumalakad sila doon papunta mismo sa pugon, pambihira, walang nangyayari sa kanila. Yung damit nila hindi nasusunog. Yung buhok nila hindi nasusunog. Yung balat nila hindi nasusunog. Ito malupit. Nung pagpunta nila, 3 sila. Nung pag-stay nila, naging 4 na sila. Sino yung kasama nila? Sino yung kasama nila? Yes, yung Diyos. Ulitin ko, impact makers, kayang-kaya kang samahan ng Diyos sa anumang laban mo sa buhay. Amen? Nahihirapan ka ngayon sa school mo, nahihirapan man kayo personally, pamilya nyo naghihirap. Gusto kong sabihin sa iyo, impact makers, kayang-kaya kang samahan ng Lord. Nahihirapan ka sa school, wala kang baon, pumapasok ka, gusto kong sabihin sa iyo, kasama mo si Lord sa pag-aaral mo. Samahan ka. The moment na kung saan nahihirapan ka, the moment na meron kang sitwasyon na hindi mo masagot ng human thinking mo, kapatid, doon magpapakita mismo si Lord sa iyo. Amen? Ano ba tong buhay na to? Napakagulo. Ang gulo-gulo na, ayoko na sa mundo, ayoko na sa earth. Sabi natin, may ganun pa tayo, mag-walling ka pa. Ayoko na sa earth. Patid, gusto ko sabihin sa iyo, doon magpapakita si Lord. Uy, ano sinasabi mong ayaw mo na sa earth? Nandito pa ako. Kailangan mo lang magtiwala. Amen. When the king, sabi nga to, what happened next is nothing short of a miracle. Itong 3 to, pinatapon sa apoy, pero hindi sila nag-iisa. May kasama sila. Dati 3 lang sila, ngayon naging F4 sila. 4 na sila dun eh. Di ba? Sabi doon, a 4th figure believed to be an angel or even a manifestations of God. Siya mismo appears with them in the flames. They are completely unharmed by the fire. God didn't prevent them from going into the fire, but He was with them in it. Hindi sinabi na ang Panginoon, ito po, take note of this po, impact makers. Hindi sinabi ng Lord or sa kwento na hindi sila pinabayaan. Take note of this po, God did not prevent them from going into the fire. Hindi ginawa ng Diyos na hinadlangan sila pumunta doon. Tama, kasi natuloy sila eh. Ang kagandahan ito, sinamahan mismo sila doon ng Diyos. Ibig sabihin, may problema ka, kasama mo si Lord sa problema mo. May sakit ka, pagagalingin ka ni Lord. May naantay kayo, no? May problema ka, kasama mo si Lord yan. Hindi ka nag-iisa, wag mong suluhin. Wag mong suluhin. Kasi sabi nga ng quote, diba, no man is an island. Walang namuhay nang siya lang nag-iisa. Kasama mo si Lord. God doesn't always take away the difficult situations that we face. But His promises to be with us through them. Whatever your life is, or whatever your fire is, anuman ang apoy ng buhay mo, apoy that is nagsisignify as problems, anxiety, peer pressure natin as bilang mga kabataan, anuman yung kinaharap na apoy mo, kapatid, trust God, kasi kasama mong maglalakad ang Diyos diyan. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. And lastly, 5, your faith can inspire others.
Yung story po ng verse 28 hanggang 30, ito yung nangyari. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi rito, sinabi ni Nebuchadnezzar, purihin ang Diyos nila Sadrach, Meshach at Abednego. Pinadala niya ang anghel niya para iligtas ang mga servants niya na nagtitiwala sa kanya. Sinuway nila ang utos ko at tinayapa ang buhay nila kesa mag-serve at mag-worship sa Diyos ang pinagawa ko. Verse 29, kaya naman ito ang utos ko. Ito maganda. Sabi nung hari sabi ni Nebuchadnezzar, kaya naman ito ang utos ko, gigibain ko ang bahay at tatadtarin ang kahit na sinong tao mula kahit anong bayan, bansa o lengguwahe na magsasalita laban sa Diyos nila Sadrach, Meshach at Abednego. Grabing honor ngayon. Why? Because of the miracle na pinakita ng tatlo. Dahil sa pananampalataya ng tatlo, merong himalang Diyos na ginawa doon sa tatlo. At dahil sa himala ng Diyos, kahit yung hari ay tumalikod at nag-worship din sa Diyos ng tatlo. Gusto nyo bang ganun ang mangyari sa buhay ninyo? Yung mga kasama mo, mga magulang mo sa bahay, yung mga kalaro mo sa inyong lugar, gusto mong makasama sila sa pag-worship sa Lord? Gusto mo ba silang madala rito sa church? Gusto nyo ba na makaranas din sila ng miracle na naranasan nyo ngayon? Gusto nyo ba yon? Halimbawa, nanay at tatay mo, makasama mo rito. Nag-worship kayo. Di ba? Pag uwi nyo sa bahay, di ba ang hirap no na pag uwi nyo sa bahay, puro murahan ng naririnig ninyo? Tama, no? Nanay at tatay mo, nag-aaway. Kayo na magkakapatid nyo, nagsasabunutan kayo. Gusto ba natin magkaroon ng kapayapaan? Di ba lagi nating prayer, yung naririnig natin? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Yung bahay nyo ba mukhang langit? Survey lang. Yung bahay ba natin mukhang langit? Hindi nga po eh. Ang init parang impyerno eh. Diba? What I mean to say is this. Kung gusto mong maranasan na parang langit ang bahay ninyo, manampalataya ka sa Diyos. The moment na nanampalataya ka sa Diyos, tulad ng tatlong pinagkwentuhan natin ngayon, maniwala ka, gagawa ng miracle ang Diyos. Doon magkakaroon ng transformation. Kahit na ang kapitbahay mo, pambihira to. Ang galing na itong taong to. Buti na lang, nanampalataya si Mark. Buti na lang, nanampalataya si Mark. Kasi kung hindi nanampalataya si Mark, walang miracle na magaganap sa buhay niya. Amen. Ito malupit. Sasabihin ng kapitbahay mo, ng tatay-nanay mo, anak, ang laki ng pinagbago mo. How to be you. Hey. Anak, ang laki ng ibinait mo. Dati pag inuutosan kitang maghugas ng pinggan, teka ka ng teka eh. Para kang kanta ng Bennett Ben. Teka lang, teka lang, teka lang. Parang yun yung paborito mo laging kanta eh. Pero ngayon, hindi anak. Every time na uutusan kita, kahit nag-ML ka, anak, sumusunod ka na. Anak, bili mo nga ako ng bili ka ng bigas, anak, yung cellphone tatapon. Akin na, nay. Ano maganda? Kasi ang laki ng pinagbago mo. Yung dati, uuwi ka sa inyo, wala na pa bang pagkain sa amin? Nay, wala pa bang pagkain? Gutom na ako, nay eh. Ang bihira naman, nagtatrabaho kayo, tapos gugutungin nyo kami, Nakakaya naman, di ba? Pero ang laki ng pinagbago mo. Nay, parang napansin ko, wala pa tayong pagkain. May pag-uutos po ba kayo? Ako na magluluto.
Pag ganun ang nangyari sa bahay ninyo, malamang sabihin ng nanay mo, tsaka ng tatay mo, sana bigyan pa ako ng 1,000 anak na tulad mo. Kasi ang bait mo. Amen. Siyempre, sasagot natin, Nay, alam niyo po ano sekreto ko. Tay, alam niyo po ba ano sekreto ko bakit ako bumait? Kasi may pananampalataya ako sa Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Mag-uumpisa, ito po dito po ako mag-i-end. Impact makers, mag-uumpisa ang transformation once ang isang tao nakaranas ng himala sa buhay niya. Para makaranas ng miracle sa buhay, kailangan mong manampalataya. Kailangan mong manampalataya. Pastor, meron na po naman akong faith May pananampalataya na ako sa Diyos. Kaya lang bakit hindi ako nakaka-experience ng miracle? Baka kasi yung faith natin kulang. Baka yung pananampalataya natin kulang. Dagdagan pa natin yung faith natin. Tulad ng ginawa ng 3, nag-stand sila sa tama. Kahit ano ipagawa nyo, sabi niya doon sabi ng 3 sa hari, mahal na hari, ginagalang namin kayo, nirerespeto namin kayo, pero hindi namin magagawa na sumamba sa Diyos-Diyosan mo. Kasi malinaw sa amin, mahal na hari, na yung Diyos na pinaglilingkuran namin, buhay, tapat at totoo, na kayang magligtas ng buhay namin, anuman ang ipagawa mo sa buhay namin. Nagalit yung hari, pinatapon sila sa pugon. Pagtapon sa pugon, ano nangyari? Nakaligtas sila. So, paano natin mararanasan yung miracle ng buhay natin? Number 1, ano po yun? Number 1 is faith over fear. Ulitin ko po, paano tayo makakaranas ng miracle na tulad ng 3 nabanggit natin sa character natin o pinag-usapan natin? Number 1 is faith over fear. Pangalawa, God is able to deliver. Kaya tayong iligtas ng Diyos. Pangatlo is even if He doesn't. Kahit hindi niya pagawin. Pang-apat, God show up in the fire. Magpapakita si Lord kung saan yung part ng life mo ay punong-puno ka na ng problema. Hindi magpapakita si Lord na masaya ka pa. Hindi magpapakita si Lord na mukhang okay ka. Magpapakita si Lord the moment na down ka na. Yung halos yung mukha natin nakasubsob na sa lupa. Doon magpapakita si Lord. At pang-5 is your faith can inspire others. Napakaganda, no? Na dahil sa pananampalataya mo, kahit nakasubsob ka na sa lupa, pero nanindigan ka sa pananampalataya, tama yung nilalakaran mo, kapatid. Kahit yung mga taong nasa paligid mo, mai-inspire sa kwento mo. Anong kwento ng buhay mo ang gusto mapag-usapan ng iba? Anong kwento ng buhay mo ang gusto mo mapag-usapan ng ibang tao? Si Valerie, okay yan. Ang ganda ng pananampalataya niya sa Panginoon. Si Valerie, nakita ko yan, kahit nakabataan yan, punong-puno ng problema buhay niyan. Pero, nananampalataya pa rin siya sa Diyos. Kaya tingnan nyo, binibless siya. Or yung ganitong kwento, si Topper, nonchalant yan. Si Topper, purporma yan Si Topper, puro yabang lang yan. Wala naman sinabi yan si Topper, yung barbero yan Puro lang kwento alam.
Kaninong kwento yung pipiliin nyo? Yung kay Valerie o yung kay Topper? Yung kay Valerie. Anong kailangan? Faith. Faith can do miracle to your life. Tulad nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Tayo lahat. Sa pagtayo mo, impact makers, pwede ka bang pumikit? Pikit ka. Don't worry, wag mo idilat ang mata mo. Hindi ako mawawala sa harap nyo. Nandito lang ako, tatayo ako. Pikit ka lang. Don't observe. Wag kang mag-observe. Wag mong tingnan yung katabi mo kung ano yung ginagawa. Pwede bang this time, pwede bang humiling sa inyo na wala po na tayong pakialamanan? Pwede bang dumistansya ka ng konti sa katabi mo? Tapos pikit ka. Pikit ka lang. Huwag mo pakialaman yung katabi mo. Huwag mo pakialaman. Wala tayong pakialamanan. Pwede bang habang nakapikit ka, pwede bang manalangin ka sa Diyos nila Shadrach, Meshach, at Abednego? Pwede bang sabihin na, Panginoon, kung papaano nagpakita ka ng miracle, kila Shadrach, Meshach, at Abednego, pwede ba, Lord, na mangyari to sa buhay ko? Kahit na meron akong kasablayan sa buhay. Pero naniniwala ako, Lord, dahil napakabait mo at sobrang mapagmahal mo, magpapakita ka pa rin ng kahabagan sa buhay ko. Kaya naman, Lord, isa lang po ang masasabi ko. Sa lahat ng sablay ng buhay ko, sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa buhay ko, Lord, I'm sorry. Pasensya na po kayo, Lord. Humingi po ako ng dispensa po sa inyo. Alam ko po na hindi naging malugod ang buhay ko bilang isang kabataan. Pero sana po, Panginoon, kahabagan niyo po ako. Hindi po ako aalis ng iyong tahanan nang hindi ko po nararanasan yung himala sa buhay ko. Impact makers, pwede mo bang ibuka yung bibig mo at manalangin sa Diyos? At pwede mo bang sabihin lahat sa Diyos nang wala kang itatago? Pwede po ba yun? Sige po. Buka mo yung bibig mo, sabihin mo, Lord, sige, come on, impact makers, come on. Buka mo yung bibig mo, mag-pray ka. Sabihin mo, Lord, pasensya na po kung lagi po akong nagmumura. Lord, pasensya na po kung lagi po akong nagsisinungaling. Lord, I'm sorry po kung sugarol po ako. Lord, sorry po, Lord, kung babaero po ako. Lord, sorry po kung lalakero po ako. Lord, I'm sorry po, Lord, na mas pinipili kong aralin ang puso ng classmate ko kaysa mag-aral po ng mga subjects ko sa school. Lord, I'm sorry po. Kung mas pinipili ko po yung kaibigan ko kaysa mag-worship at umattend po sa iyong panambahan. Impact makers, pwede mo bang sabihin yun? Nang naririnig ng tenga mo, please, wag nyo pong pakialaman yung katabi nyo, wag nyo pong tignan. Kasi pag the moment na tinignan mo yung katabi mo, madidistract ka eh. Nandito ang Panginoon, kaharap mo. Tulad ng tatlo, nasa apoy sila. Nasa moment na nasa apoy sila, doon nagpakita yung Diyos. Ang tanong, ano yung pinagkukwentuhan nilang tatlo? Hindi kasi sila nasusunog eh. Parang ganyan lang yan. Yung moment mo ngayong kapatid, impact makers, listen to this, nasa gitna ka ng apoy. At yung apoy na yan,
Yan yung mga problema mo. Yan yung mga kinakatakutan mo. Yung apoy ngayon, yan yung mga bagay na kung saan magpapalayo sa'yo sa relasyon mo sa Panginoon. Pero, nasa harap mo ngayon ng Diyos, kasama mo. Ano sasabihin mo sa Lord? Come on. Huwag mo itikom yung bibig mo. Worship, pray mo, pray ka. Pray ka. Paano po yan, Pastor? Di po ako manalangin. Simple lang. Para ka lang nagko-confess sa Diyos. Sabihin mo lahat. Wag mong itatago. Kasi sa pag-amin mo, diyan magkakaroon ng miracle sa buhay mo. Come on, youth. I will give you a minute. Pray ka. Wag mo akong tignan. Wag kang tumingin sa akin. Wag kang mag-alala. Hindi ako mawawala. Pray ka. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang example na ipinakita mo sa amin sa buhay ng tatlong karakter na pinag-aralan po namin ngayon. Kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Patuloy, Panginoon, natulungan ninyo po kami na mag-stand, Panginoon, strongly sa aming pananampalataya. Kahit pa, Lord. Kahit na meron pa kaming mga challenges na kinaharap sa amin pong buhay, Lord, turuan mo ang aming puso na mag-stand sa pananampalataya sa iyo. Bigyan niyo po kami ng katapangan, Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kagitingan na, Lord, na mag-stand, Panginoon, kung ano po yung tama. Dahil ang mundong ito, Lord, ay punong-puno na ng hindi tama. Kaya naman, Lord, turuan mo ang aming buhay. I-transform mo yung aming isip. Lord, baguhin mo yung aming puso na malakaran namin kung ano po yung tama. Nang sa ganon, yung pananampalataya at pagtitiwala namin sa iyo ay hindi mabasag. Ano man ang sitwasyon na aming pinagdadaanan. Lord, palakasin ninyo po yung pananampalataya namin. Palakasin mo yung pananampalataya namin na maniwala sa kapangyarihan at mga plano mo sa aming buhay. Marami pong salamat. Lord, I pray for these young people, on-site and online. Naniniwala po ako, Lord, na makakaranas sila ng miracle sa buhay nila. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, personal man yan, sa pamilya man nila yan, o ano pa man, Panginoon, Lord, may miracle kang gagawin sa kanila. Maranasan ang kapangyarihan mo, ikaw yung Diyos na kayang mag-save ng buhay, ikaw yung Diyos na makapangyarihan, na Lord, na sa tingin namin imposible, pero sa iyo, posibleng-posible. Dahil ikaw yung Diyos na imposibleng gawin ang lahat ng bagay. Titiwala kami at mananampalataya. Continuous transformation, Panginoon, sa buhay po namin. At sa mga kapatid po namin, Lord, na nandito po ngayon, o yung mga kabataan po na umattend, na sa tingin po namin ay hindi ka pa kilala, Lord, we pray na magkaroon ng transformation sa buhay nila. Matuto, Panginoon, na tumanggap at manampalataya, tanggapin ka nila bilang Lord and Savior ng buhay po nila. Dahil ang paniniwala at pagtitiwala sa iyo ay napakamalaking bagay sa buhay namin dito sa lupa. Marami pong salamat. Muli, ito po ang aming samot dalangin
Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Papalakpak ng malakas ang pinagpalat na karanas ng miracle sa buhay.